Sa loob lamang ng isang araw, bumagsak ang Holy Wing Empire. Ang malalaking estatwa ay gumuho at ang buong syudad ay nabalot ng usok at apoy habang ang mga demonyo ay walang awang lumaragasa sa bawat sulok. Mula sa himpapawid, sunod-sunod na bumagsak ang naglalagablab na atake, winawasak ang mga gusali at pinadapa ang mga tumatakas na mamamayan. Sa gitna ng wasak na lansangan, dahan-daang naglakad pasulong si Sebastian kasama ang kanyang mga nasasakupan. Nakahandusay sa paligid ang mga sugatan at walang buhay. Bahagya siyang napahinto at hindi napigil ang itanong sa sarili kung ito ba talaga ang digmaan at kung siya ba ang may kagagawan ng lahat ng ito. Sa gilid ng guho, isang sugatang babae ang yakap ang walang malay na bata habang tinatanggap ang malupit na realidad ng digmaan. Bigla siyang napaatras at mabilis na tinakpan ang bibig, halatang nasusuka sa tindi ng kanyang nararamdaman. Nagulat ang kanyang mga kasama sa biglaang reaksyon niya. Pilit niyang inayos ang sarili at mababang boses na sinabing tila hindi komportable ang kanyang katawan sa dami ng mga bangkay sa paligid at parang nakakaramdam siya ng awa para sa mga mortal. Bahagyang kumunat ang noo ni Cassandra habang mahinahon siyang nagsalita. Pinaalalahanan si Sebastian na minsan na nitong pinatay ang libu-libong bihag na tao sa iisang iglap at walang pag-aatubiling ipinaskil ang mga ito bilang babala. Para sa kanya, hindi dapat nakakaiba ang ganitong tanawin sa kanyang Panginoon, at posible ring epekto lamang ito ng banal na relikyang nakuha niya mula sa surf. Nanlaki ang mga mata ng bida sa nalaman niyang impormasyon tungkol sa ginawa ng orihinal na Sebastian. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang desperadong sigaw ang umalangaw mula sa malayo. Agad siyang humarap sa direksyon ng ingay at nakita ang isang sibilyan na tumatakbo para sa kanyang buhay habang hinahabol ng isang mabangis na halimaw na may matutulis na kuko. Sa isang iglap, sinunggaban ng halimaw ang lalaki at marahas siyang itinaas sa ere. Naghiyawan ang mga nakapaligid na demonyo, hinihikayat ang malupit na pagpatay habang ang biktima ay nagpupumiglas at desperadong nagsusumamo na huwag siyang patayin. Mula sa itaas, isang napakabilis na anino ang rumaga sa pababa, at sa isang kisap mata ay biglang binitawan ng halimaw ang tao, sakto sa matulis na bahagi ng gusali. Isang mabilis na anino ang bumulusok pababa kasabay ng matinis na sigaw ng tagamasid na tuwang-tuwa sa kanyang tama. Sa ibaba, nagngisiyan ang dalawang orc habang nagpapalitan ng biro, kumbinsidong muntik lamang makaligtas ang kanilang biktima. Ngunit agad nagbago ang ihip ng hangin nang utusan nilang tumakbo ang babaeng may kargang bata, sabay turo sa direksyon ng paparating na figure. Nanginginig ang babae habang mahigpit na yakap ang anak, ngunit bago pa siya makagalaw, marahas na itinuro ng isang orc ang kanyang daliri at nagbantang pupunitan ang katawan niya kung hindi siya susunod. Akala ng mga halimaw ay kontrolado nila ang sitwasyon, ngunit sa isang iglap ay nanigas ang kanilang mga mukha. Biglang lumapag si Sebastian sa gitna nila. Kumalat ang mabigat na presensya habang ang kanyang mga pakpak ay bahagyang nakabuka at ang pulang ninggas sa kanyang kaliwang mata ay naglalagablag. Napaatras ang dalawang orc, nanlaki ang kanilang mga mata nang tuluyang makilala kung sino ang nasa harapan nila. Walang pag-aatubili, sabay silang napaluhod at nagmakaawa para sa kanilang buhay, pilit ipinapaliwanag na naglalaro lamang sila at wala silang balak pumatay ng walang utos. Tahimik na minasdan ni Sebastian ang nagkakagulong lungsod habang umiikot sa himpapawid ang mga halimaw at usok. Bahagyang kumislap ang pulang apoy sa kanyang kaliwang mata bago siya malamig na nagsalita at pinuri ang kanyang mga tauhan. Nagkatinginan ang dalawang orc sa harap niya, halatang nagulat na mismong Overlord ang nagbigay ng papuri. Agad na tinawag ni Sebastian si Nir Obar at diretsyong nagtanong kung may dala itong pera na maaari niyang gamitin. Walang pag-aatubiling sumagot ang undead. Pagkatapos, dahan-daang itinuro ni Sebastian ang babaeng mahigpit na yakap ang kanyang anak at mahinahong inihayag ang kanyang pusta. Kung mahuhuli nila ang babae sa loob ng 3 minuto, sila ang mananalo. Sandaling natigilan ng mga orc, ngunit mabilis ding nanag ang kanilang kasakiman at agad nilang tinanggap ang hamon. Sa di kalayuan, nanginginig ang babae habang yakap ang kanyang anak, bakas sa kanyang mukha ang matinding takot. Malamig ang titig ni Sebastian habang tahimik na pinagmamasdan ang sitwasyon, bahagyang kumikislap ang pulang ninggas sa kanyang kaliwang mata. Bigla niyang tinawag si Cassandra. Napalingon ang succubus at agad na tumugon, bakas sa mukha ang pagkagulat sa seryosong tono ng kanyang Panginoon.
Walang paligoy-ligoy na ibinulong ni Sebastian kung kaya nitong tulungan siyang manalo gamit ang kanyang kakayahan. Saglit na natigilan si Cassandra ngunit mabilis ding umayon nang banggitin ni Sebastian ang glamour magic. Sa likuran nila, tahimik na nagmasid si Nir Obar, halatang nagtataka sa biglang pagbabago ng Overlord. Maya-maya ay umusok ang paligid sa likod ni Cassandra habang sinimulan niya ang kanyang kapangyarihan. Sige, malamig na wika ni Sebastian bago niya ibinaling ang tingin sa babae. Tao, maaari ka nang tumakbo ngayon. Nagyelong sandali ang babae at ang kanyang anak ay agad napasigaw, pilit ipinagtatanggol ang ina. Ngunit sa sumunod na iglap, kumislap ang mahiwagang bilog sa likod ng babae at bumalat ang kulay rosas na enerhiya sa kanyang katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang unti-unting nagbago ang kanyang anyo, napalitan ng kakaibang liwanag ang kanyang paningin. Sa isang biglang galaw, tumalon ang babae pataas na parang hinayla ng hindi nakikitang puwersa. Napasinghap ang bata habang nanlalaki ang mga mata sa nasasaksihan. Sa gitna ng kalsada, mabilis na rumagasa ang babae, balot ng kumikislap na rosas na enerhiya habang tila gumagaan ang bawat hakbang niya. Mula sa likuran, napatigil ang mga orc at napabulala sa gulat, hindi makapaniwala sa bilis at kakaibang galaw ng kanilang hinahabol. Sa di kalayuan, kalmadong nakamasid si Sebastian habang may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Malamig niyang pinaalalahanan si Cassandra na nauubos na ang oras. Agad namang tumindi ang ningning ng magic circle sa ibabaw ng babae, at sa isang iglap ay lalo pang bumilis ang kanyang galaw. Napalingon ang babae sa kanyang likuran, bakas ang takot ngunit tuloy ang pagtakbo. Sa ibaba, napasigaw ang bata, pilit binabalaan ang kanyang ina sa paparating na panganib. Sa susunod na sandali, biglang bumulusok mula sa itaas ang isang dambuhalang halimaw, malalapad ang pakpak at nakabuka ang matutulis na kuko habang diretsyong sumugod sa babae. Ngunit sa mismong sandali ng pag-atake, kumilos ang babae. Sa isang mabilis at halos imposibleng galaw, umiwas siya sa bagsak ng halimaw at sinabayan ito ng isang malakas na sipa pababa. Umalangaw-ngaw ang malakas na impact ng tumama ang halimaw sa lupa, nabasag ang bato at kumalat ang alikabok sa paligid. Nagkagulo ang dalawang orc habang sabay silang sumugod, ngunit sa mismong sandali ng pag-atake ay biglang dumulas ang babae sa pagitan nila. Parang hangin ang galaw niya, magaan at eksakto, dahilan para tuluyang mapamura ang mga halimaw sa pagkabigo. Mabilis na rumagasa ang babae sa makipot na kalsada habang ang rosas na aura ay patuloy na umiikot sa kanyang katawan. Sa itaas, muling sumalakay ang dambuhalang ibon. Sa lawak ng mga pakpak nito, hindi sinasadyang samabit ang dalawang orc na humahabol. Patuloy pa ring tumatakbo ang babae habang ang dalawang orc ay nahuhulog mula sa ere. Ngunit nang papalapit na ang halimaw, tumalim ang kanyang tingin. Sa isang iglap, pinagpawisan sa takot ang dambuhalang ibon. Mabilis itong umatras at lumipad palayo, habang ang dalawang orc ay sabay na bumagsak sa kanyang likuran. Nanlalaki ang mga mata ng mga nakapaligid habang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Maingat na nagulat si Cassandra na lampas 5 minuto na ang lumipas, at kalmadong tumanggo si Sebastian. Sa malamig niyang tinig, inamin niyang tila masyadong mahusay ang kanyang mga tauhan. Tumalim ang tingin ni Sebastian habang tahimik na pinroseso ang sitwasyon. Pagkaraan ng isang iglap, malamig niyang idineklara ang hatol. Pinili ng mga orc ang pastahan, at dahil natalo sila, kailangan nilang tanggapin ang kaparusahan. Gayunman, inamin niyang may ambag pa rin ang mga ito sa pagbagsak ng Hollywing City, kaya't hindi niya sila paparusahan ng mabigat. Sa halip, iniutos niyang pakawalan ang mga bihag. Walang pag-aatubili, sabay na yumuko ang dalawang orc at nagpasalamat, agad nang nangakong susunod sa utos ng kanilang Panginoon. Sa sandaling iyon, biglang kumawala ang bata mula sa mga tao at tumakbo papunta sa kanyang ina, umiiyak at paulit-ulit na tumatawag. Tahimik na nasaksihan ni Cassandra ang tagpong iyon, bakas ang bahagyang pagkalito sa kanyang mukha habang sinulyapan si Sebastian. Ngunit bago pa man tuluyang hamupa ang tensyon, biglang nagbago ang hangin. Mula sa himpapawid, isang naglalagablab na ball ang apoy ang mabilis na bumulusok pababa, diretso sa kinaroroonan ng babae at ng bata. Biglang nanlaki ang mga mata ni Sebastian at Cassandra nang mapansin nila ang paparating na panganib mula sa itaas. Kasabay nito, napasigaw ang bata habang buong lakas na tinatawag ang kanyang ina.
Sa mismong sandali, nilamon ng naglalagablab na apoy ang kinaroroonan ng babae, at ang buong paligid ay nabalot ng nakakasilaw na liwanag. Ngunit bago pa tuluyang magbago ang sitwasyon, mabilis na nag-utos si Sebastian. Walang pag-aatubili, agad kumilos si Cassandra at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, bumigay ang tuhod ng bata at bumagsak siya sa lupa. Mariing kumunat ang noo ni Sebastian habang sinusuri ang paligid, malinaw ang inis sa kanyang mukha. Malamig niyang hinanap ang pinagmulan ng biglaang pag-atake. Mabilis namang nagulat si Cassandra na ang fireball ay nagmula sa itaas. Dahan-daang itinaas ni Sebastian ang kanyang tingin. Sa himpapawid, isang figurang napapalibutan ng nagliliyab na apoy ang lumulutang sa ere. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Ken, isang mataas na ranggong mandirigman ng 11th Order. Sa ibaba, napailing si Nir Obar at malamig na binalaan ang mapangahas na elementalista na alamin ang kanyang lugar at huwag maging bastos sa harap ng kanilang overlord. Mula sa gitna ng usok, dahan-daang lumapag ang isang figure na balot ng nagliliyab na apoy. Lumuhad siya sa harap ni Sebastian at magalang na nagpakilala bilang si Ken Long, agad na binabati ang kanilang overlord. Tahimik na minasdan ni Sebastian ang bagong dating, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mabilis na tumulim nang mapansin ang batang nakahandusay sa lupa. Sa malamig na boses, diretsyong tinanong ni Sebastian kung sino ang nag-utos kay Ken Long na guluhin ang kanyang mga laruan. Bahagyang yumuko ang elementalista at mahinahong nagpaliwanag na wala siyang balak mang-abala. Isa lamang daw siyang tumatakas na bihag ng digmaan na nagkataong napadaan, at idinagdag pa na kamakailan lamang ay na-upgrade niya ang kanyang fireball. Sa isang kisap mata, inisnap niya ang kanyang mga daliri at malamig na iniutos na tumingin sila. Sa likuran niya, biglang sumiklab ang apoy na agad lumamon sa mga tao, kasabay ng desperadong sigawan sa ilalim ng naglalagablab na init. Para sa kanya, nakasasakit lamang sa mata ang mga ito. Bahagyang napakurap si Sebastian sa ipinakitang kapangyarihan, habang sa kanyang tabi ay hindi napigil ang mamangha ni Cassandra sa ipinakitang teknik ng bagong dating. Mariing tinawag ni Sebastian si Cassandra, bakas ang tensyon sa kanyang mukha habang agad namang sumagot ang succubus. Ngunit bago pa sila makakilos, ngumisi si Ken Long at itinaas ang nagliliyab niyang kamao. Sa mapanuksong boses, direkta niyang tinanong ang overlord kung naaawa ba ito sa mga hamak na tao. Nanikip ang ekspresyon ni Sebastian at agad niyang itinanggi ang paratang, halatang nairita sa sinabi ng elementalista. Sinabi nitong kung ganoon ay hindi ito utol sa susunod na mangyayari. Sa isang iglap, bumulusok ang naglalagablab na apoy patungo sa batang nakahandusay sa lupa. Walang pag-aatubili, agad siyang sumugod at sumadsad sa tabi ng bata, mabilis na hinablot ang nagliliyab na apoy gamit ang sariling kamay. Sumabog ang init sa kanyang palad habang mariin niyang pinigil ang nagwawalang apoy. Napangiwi siya sa sakit at napasigaw habang sinusubukang supulan ang naglalagablab na kapangyarihan. Sa gilid, napatigil ang mga nakasaksi, halatang hindi makapaniwala sa ginawa ng kanilang overlord. Napagtanto ni Ken Long ang isang bagay. Ang bilis at lakas na ipinakita ni Sebastian ay hindi pangkaraniwan. Para sa kanya, iisa lamang ang paliwanag, maaaring naapektuhan ang overlord ng kapangyarihan ng Tears of God relic. Ngunit kahit ganoon, hindi siya maaaring umatras. Kung magpapakita siya ng kahinaan ngayon, mapapahamak ang kanyang posisyon sa hukbo ng demonyo. Kaya sa isang malakas na sigaw, itinaas ni Ken Long ang kanyang kamay at pinakawala ng isang dambuhalang haligi ng apoy na sumabog paitaas mula sa kalsada. Sa gilid, bahagyang ngumiti si Cassandra at pabirong sinabihan ng kalaban na huwag masyadong lumampas. Tahimik namang nakatingin si Sebastian sa nagngangalit na apoy bago malamig na tinawag ang pangalan ng elementalista. Sa mismong sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang naganap. Isang puwersang hamarang sa gitna ng naglalagablab na apoy at biglang tumalsik si Ken Long mula sa ere. Bumagsak siya pababa habang ang lupa sa ibaba ay nabitak sa lakas ng impact. Sa isang iglap, sumiklab ang apoy sa kanyang mga paa at kamay habang pinapalibutan niya ang sarili ng naglalagablab na enerhiya. Napakunot ang noo ni Ken Long habang nakatitig sa depensa ni Sebastian. Nagulat siya na may barrier ang overlord na nakapigil sa kanyang paglusog. Ngunit hindi nagtagal ang pagdududa niya. Sa halip, ngumisi siya at ipinakita ang sariling lakas, ipinagyabang na mas lumakas na ang kanyang fireblade.
Sa harap niya, mariing iniunat ni Sebastian ang kanyang kamay habang pinipilit basagin ang naglalagablab na depensa. Ngunit kasabay nito, napangiwi si Sebastian sa sakit. Ramdam niya na hindi gumagana ng maayos ang sarili niyang depensa. Kung magpapatuloy ito, maaaring mapansin ng kanyang mga nasasakupan ang kanyang kahinaan. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip ni Sebastian ang kaguluhang iniwan ni Qianlong. Ang elementalista na ito ay walang habas na pumatay ng mga inosenteng tao. At pinakilala si Qianlong, ang Flame of Vengeance. Isang human elementalist na ikapitong ranggo na general at isa sa 13 Demon King sa hukbo ng demonyo. Sa Netherworld ay umiiral ang napakaraming uri ng enerhiya, ngunit iilan lamang ang may kakayahang maramdaman ang mga ito. Ang kakayahang iyon ay tinatawag na synesthesia, at habang mas mataas ang antas nito, mas malakas na kapangyarihan ang kayang kontrolin ng isang nilalang. Ipinaliwanag ng sistema na ang mahika ng Netherworld ay nahahati sa ilang pangunahing uri ng enerhiya tulad ng cosmic energy na konektado sa puwersa ng kalawakan, Gaia energy na nagmumula sa kalikasan, chaos energy na sumisimbolo sa mapanirang kaguluhan, at elemental energy na may kaugnayan sa mga elemento ng mundo. Bukod sa mga ito ay mayroon ding mas bihirang kapangyarihan tulad ng death energy at psycho energy na may kinalaman sa kamatayan at sa lakas ng isipan. Ayon sa sistema, ang isang tunay na master ay maaaring makagamit ng chaos, elemental, death at psycho magic, at may potensyal si Sebastian na maabot ang ganitong antas. Bahagya siyang napangiti sa narinig at sinabi na mas mahalagang gamitin ang kapangyarihang ito upang harapin ang problemang nasa harapan niya ngayon. Sa sumunod na sandali mula sa lupa isang malakas na apoy ang lumabas at direktang tumama ulit kay Sebastian upang mapaangat siya sa ere. Nagulat sina Cassandra at Nir-Obor nang makita ang biglaang pagsabog ng kapangyarihan at ang marahas na pagbagsak sa gitna ng labanan. Samantala, nakatayo si Qianlong habang nagliliyab ang kanyang katawan at tila naghahanda pa ng panibagong galaw. Napakunot ang kanyang noo at nagtanong kung bakit hindi lumalaban si Sebastian at kung totoo bang nangyayari ang lahat ng ito. Ilang sandali pa ay malakas na bumagsak si Sebastian sa lupa at napasigaw si Cassandra habang tinatawag ang kanyang Panginoon. Habang nag-aalala silang nakamasid, nagbulungan ang mga nilalang na matagal ng kakaiba ang kilos ng Overlord at kung magpapatuloy ito ay maaaring masira ang kanyang reputasyon. Ngunit sa gitna ng alikabok at mga guho makikita ang bida na nanghihina at iniinda ang sakit ng katawan niya. Sa sandaling iyo, napansin niyang dahan daw ang nagsasama-sama ang mga mahiwagang liwanag sa paligid ng kanyang katawan. Ipinaliwanag ng sistema na isa iyon sa kanyang mga passive skill na tinatawag na Arcane Flesh Healing, isang kakayahang unti-unting nagpapagaling sa kanyang katawan hanggat may sapat na mahikang enerhiya. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan dahil agad sumugod si Qianlong at nagbanta na hindi niya hahayaang makahinga pa si Sebastian. Muli niyang pinakawala ng sunod-sunod na naglalagablab na pag-atake habang sumigaw ng babala sina Cassandra at Nir-Obor na paparating na naman ang atake. Sa gitna ng panganib ay mabilis na itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay at agad naglabas ng depensang mahika na bumuo ng isang matibay na flame barrier upang harangin ang paparating na apoy. Sumabog ang atake sa harap niya at kumalat ang apoy sa paligid, ngunit nanatiling nakatayo si Sebastian sa gitna ng usok. Galit na sigaw ni Qianlong habang ininsulto siya at sinabing hindi siya dapat nagpakitang awa. Ngunit kalmadong tumayo si Sebastian sa gitna ng alikabok at ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang Overlord, ang tunay na pinuno ng Netherworld, at hinamon si Qianlong sa pagsasabing isa lamang itong hamak na nilalang na hindi kailanman makakatalo sa kanya sa labanan. Dahil dito ay nagpasya siyang umatake agad at nagbuga ng naglalagablab na apoy habang determinadong talunin si Sebastian. Mabilis siyang sumugod at nagpakawala ng malakas na suntok patungo kay Sebastian, ngunit sa halip na gumanti ay hinayaan lamang ni Sebastian na tumama ang atake habang nananatili sa loob ng kanyang flame barrier. Sumabog ang lakas ng suntok ngunit hindi man lang siya natinag, dahilan upang magtaka sina Cassandra at Nir-Obor kung sinadya ba talaga niyang hindi umiwas. Makalipas ang ilang sandali ay mahinahong tumayo si Sebastian mula sa mga guho habang ipinaliwanag na ang flame barrier ay hindi lamang panangga kundi maaari ring gamitin sa pag-atake at maging sa pagbangga ng kalaban.
Gayunpaman ay aminado siyang marami pa siyang hindi maalalang kakayahan dahil kahit mabilis ang kanyang mahika ay halos wala siyang maalalang magagamit at hindi rin gaanong kapaki-pakinabang sa kanya ang nether energy. Sa kabila nito ay nagpa siyang ipagpatuloy ang laban dahil kung mawawala ang kanyang reputasyon sa harap ng lahat, mahihirapan siyang panatilihin ang kanyang awtoridad bilang overlord. Nanatiling kalmado si Sebastian habang pinagmamasdan ang kalaban, ngunit biglang sumigaw si Qianlong at ipinakita ang kanyang pinakabagong teknik habang nag-iipon ng napakalakas na apoy sa kanyang mga kamay. Buong lakas niyang itinapon ang naglalagablab na kapangyarihan pababa habang ipinagmamalaki na isa itong mas mataas na antas ng elemental fire technique na hindi kayang harangin ng karaniwang depensa tulad ng flame barrier. Kahit si Sebastian ay sandaling nagulat at napasigaw habang iniisip kung paano niya haharapin ang ganitong uri ng kapangyarihan. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon ay sumabog ang napakalakas na apoy at rumaga sa pababa ang atake na parang isang naglalagablab na meteor na dumurog sa lupa at nagpasabog ng alikabok at mga guho sa paligid. Sa gitna ng malakas na pagsabog ay tila direktang tinamaan si Sebastian at tumilapon ang kanyang katawan habang winuwasak ng apoy ang lugar. Nakangiting pinanood ni Qianlong ang nangyari at sinabi na mukhang tumama ng direkta ang kanyang pag-atake at wala man lamang depensang ginamit si Sebastian. Para sa kanya ay malinaw na tinanggap ng Overlord ang buong lakas ng pag-atake, at sa sandaling iyon ay nagsimula siyang maniwala na maaaring ito na ang wakas ng kalaban. Nagulat si Cassandra habang sumisigaw na isang kamalian ang ginawa ni Sebastian, at maging si Nir-Obar ay tila nakaramdam ng kakaibang presensya mula sa kapangyarihang nagsisimulang lumitaw. Sa gitna ng alikabok at nagliliyab na guho ay napansin nilang may kakaibang enerhiyang kumikilos, dahilan upang mapatanong sila kung si Sebastian nga ba ang pinagmumulan nito. Kahit si Qianlong ay napahinto at napatingin ng may pagkagulat habang nararamdaman ang biglang pagbabago sa kapaligiran. Sa sumunod na sandali ay lumitaw ang isang napakalaking enerhiya na nagliliyab sa kulay lilang apoy, at sa gitna ng nagliliyab na puwersang iyon ay bumangon ang isang napakalaking nilalang na tila ginawa mula sa kapangyarihang ipinakawala ni Sebastian. Napaatras sina Cassandra at Nir-Obar sa sobrang lakas ng presensyang kanilang nasaksihan at hindi nila mapigil ang sabihin na ang kapangyarihang iyon ay higit pa sa kanilang inaasahan. Samantala ay makikitang tila tinamaan ng epekto ang katawan ni Qianlong habang nasa himpapawid. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay at nag-ipon ng nagliliyab na lilang enerhiya sa kanyang mga daliri. Sa isang malamig at kalmadong utos ay itinuro niya ang kapangyarihan sa kanyang kalaban at simple ngunit mabigat na sinabi ang isang salita, umatake. Sa utos ni Sebastian ay agad tumugon ang naglalagablab na lilang enerhiya habang lumitaw ang isang napakalaking golem na ginawa mula sa elemental magic. Sa harap ng bagong nilalang na iyon ay malinaw na si Sebastian ang kinikilalang Panginoon nito habang nakatayo siyang kalmado sa gitna ng mga guho. Nang makita ito ay agad nagreklamo si Qianlong at sinabing napakamahal ng mga materyales na kailangan para makapagpatawag ng ganitong uri ng mataas na antas na golem. Galit siyang sumigaw na sinubukan siyang patayin ni Sebastian ngunit mabilis siyang sinagot ng Overlord na dapat niyang malaman ang kanyang lugar dahil kaya siyang patayin ng Overlord sa isang iglap. Sa gitna ng tensyon ay biglang nagbago ang tono ni Qianlong at nagmakaawang itigil ang laban habang sinasabing hindi patas kung gagamit ng ganitong kapangyarihan laban sa kanya. Ngunit bago pa matapos ang kanyang mga salita ay agad siyang binalot ng naglalagablab na lilang enerhiya at malakas na itinapon pababa sa bubong ng gusali. Sa isang iglap ay sumabog ang lugar habang bumagsak si Qianlong at naiwan siyang duguan at halos walang malay sa gitna ng mga bitik sa lupa. Sa sandaling iyon ay malinaw na sa ikaapat na pagkakataon nilang naglaban ay ngayon lamang siya lubusang natalo ni Sebastian. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.